Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan po ng kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong ko lang po, bakit po kaya ang tagal magpares ng mga pinagpapares ko po? Thank you. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, bakit daw ba ang tagal magpares ng pinagpapares daw ni Sir? Alam nyo mga kaibon, may mga posibleng dahilan kung bakit matagal na nagpapares po ang mga alaga natin. Unang-una, matured ang hen, bata ang kak. Kapag ka matured po ang hen, bata ang kak, talagang medyo matagal po magpares po yan. Alam naman natin na napaka-territorial ng mga hen. Kapag po minadali ng hen ang kak tapos hindi siya pumatong, maghahabulan po yan at mauuwi po yan sa pagkasayang. Sa matured naman ang kak, bata ang hen, ganun din po yan. Pero may mga pagkakataon na ang kak nakakaunawa. Kapag alam niyang medyo bata ang hen, hinahayaan lang niya yan hanggang sa talagang dumating na sa punto na pwede na. So nakakaunawa minsan ang mga kak, pero ang mga hen talagang medyo mahirap po yan. Kaya po mga kaibon, sa pagpapares ng mga alaga natin, napakahirap po niyan. Kahit po same age yan, parehong edad, kapag naunahan po ng takot ang kak, talagang mahirap pagparesin po yan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng maikling idea. Kapag po nagpapares po kayo ng mga alaga po ninyo, for example, double cage, dahil ang mga hen sobrang territorial yan. Kapag po ang mga hen ninyo ay ready to breed, talagang nagmamadali po yan. Kaya po, napakainam na kapag nagpapares po kayo, for example sa double cage, tanggalin po muna ninyo ang nest box. Kapag kasi merong nakikitang nest box ang hen, madali po ng madali yan sa kak. Kaya kung mapapansin ninyo mga kaibon, may mga pagkakataon na kahit po bago nyo palang pinagsama yung dalawa, kapag ready to breed ang hen, mapapansin ninyo di pa yan ang di pa. So kapag minadali niyan ang kak, hindi pinatungan ng kak, maghahabulan yan hanggang mauwi po sa pagkasayang ng kak. Kaya sa mga nagpapares, importante muna natanggalin muna ang nest box para po doon sa mga hen, alam nila na wala silang pagbibridan. So hindi po yan magmamadali. Kapag tinanggal nyo ang nest box, lagyan nyo po yung cage ng perch kabilaan. So hayaan nyo lang po sila dyan. Yung cock at hen, okay lang naman kahit papano kasi double cage naman yan. Once na maghabulan, makakailag po yung cock. Pero inaantabayanan pa rin po yan dahil nga medyo delikado. Lalo na po kapag matured ang hen. So kahit na same age pa yan, alam naman natin na matapang po ang mga hen. So tanggalin nyo ang nest box, hayaan nyo lang po na magban yung dalawa. So ganun pa rin ang mga procedure na gagawin po ninyo. Paliguan nyo po ng sabay. So kapag napaliguan ng sabay, ilagay nyo na po yan dyan sa double cage. Tapos walang nest box, so yan po, hayaan nyo lang na baka sakaling magpares. Pero hindi po yan napaka 100% accurate. Kasi alam naman natin na napakahirap lituhin ng mga hen dahil talagang territorial yan. Kaya sa mga nagpapares nga dyan, dapat nga inaantabayanan yan. Kasi po baka maka-disgrasya yung hen. So ganun lang po ang gawin ninyo, tanggalan nyo lang po ng nest box muna. So ito po yung pangalawa. Good day bossing, katanungan lang po. Bakit po di pa lumalabas ang balahibo ng mga painakay ko? 17 days na po sila and counting. Both parent po, Parblo Opa, pero yung hot feeder po meron sila. Sana po masagot. Maraming salamat po and more power to your channel. So dito kay Sir, 17 days, so dapat talaga meron ng konting balahibo yan. So dapat tingnan nyo po kung yung breeder ba ninyo ay tinutuka yung mga balahibo ng inakay.
So kapag tinutuka yung mga balahibo ng inakay, talagang hirap yan tumubo. Ganyan po talaga, may mga breeder po talaga kasi na tinutuka yung mga balahibo ng mga inakay po nila. Nangyayari po talaga yan. Minsan nga mapapansin mo, ang meron lang balahibo dyan, pakpak, buntot, tapos yung part ng ulo, pero pababa na yon. Yung likod, dibdib, halos walang balahibo. So nangyayari po talaga yan. Para sa akin naman, na-experience ko rin ng ganyan, pero wala po akong nagawa. Talagang inantay ko na lang makababa, tapos nung nasa baba na, nasa flight cage na, doon na lang tumubo yung mga balahibo. Kasi hindi ko rin po malaman kung nai-stress ba ang breeder or kulang ba sa calcium, pero yung ginawa ko may cattle bone naman, pero ganun pa rin ang ginawa. Sa vitamins naman di naman tayo nagkulang. So hindi ko rin masabi kung bakit ginagawa ng breeder yan. Sa tingin ko baka po parang nai-stress yung breeder, kaya po ginagawa po nila yan. So napagdidiskitahan po yung mga inakay. So mas mabuti na kung pababa na yan, hayaan nyo na lang, doon na lang sa flight cage, baka doon sakaling tumubo, kagaya ng mga naging painakay ko noon. Sa flight cage na lang tumubo yung mga balahibo nila sa likod at harap dahil sa ginagawa ng breeder po. So sa tingin ko nai-stress siguro, walang mapagdiskitahan, walang kumbaga na naboboring sila. So yan po ang napagbabalingan yung mga balahibo ng inakay. So comment na lang yung ibang may idea patungkol po sa ganitong klase na nararanasan ng mga painakay. So yan po ang pangatlo. Idol, good day po. Na-stress po yung Lutino Opacac. Na di ko po alam kung bakit nag-plucking po siya ng balahibo niya. Halos pakpak buntot na lang pakpak buntot na lang natira sa kanya. Meron bang gamot? Salamat po and God bless. So ito rin kay sir, nagbunot ng balahibo. So ang natira lang daw halos pakpak buntot, pati siguro balahibo ng ulo, yun na lang ang tira. Sa kalikod, dibdib siguro kalbo na. So kapag ganito nai-stress yung mga breeder natin, napaka-importante na meron tayong dextrose powder. Kasi po ang dextrose powder tumutulong yan, mahimasmasan sa pagkaka-stress yung alaga natin. Kaya po di ako nawawala ng dextrose powder sa ibunan ko. Kasi po once na nanghuli tayo ng ibon dyan, siyempre nabubulabog sila. Lahat yan kung ano man ang nakikita nila dyan, dahil may ginagawa tayo sa ibunan, na-stress sila. So dextrose powder agad pinapainom natin yan para mahimasmasan sa pagkaka-stress yung mga alaga po natin. So dito kay sir, dextrose powder lang po ang ibigay po ninyo. Painumin ninyo, mas maganda masubuan mo ng konti. So dati may mga nag-a-advise sa atin noon na sprayhan daw ng tubig na merong asin, para merong konting asin lang, wag naman masyadong matapang. Pero ginawa ko na po yan noon, pandemya time, kasagsagan ng pandemya. Ginawa ko na po yan, hindi rin po epektibo doon sa alaga ko. Ang ginawa ko na lang noon, kinuha ko, nilagay ko sa carrier. Pagkalagay ko sa carrier, nilagay ko po sa ibabaw lang ng mga cage na wala siyang nakikita. Tapos ang ginawa ko po, pinainom ko lang ng dextrose powder. Yung mga time na nandun siya sa ibabaw ng mga cage, may mga pagkakataon na gagawin pa niya sana yan na magbubunot ng balahibo. Pero ang ginawa ko, hinuhuli ko, hinahawakan ko. Tapos hinipo-hipo ko lang para lang kumbaga parang pampakalma-kalma, hinihilot-hilot ko. So nung medyo sa tingin ko kalmado na, binalik ko sa carrier. Tapos yun, nakakainom siya na doon ng tubig na merong dextrose powder. So far di naman niya inubos na yung balahibo. Na-experience ko po yan.
Yung ang tira ulo, balahibo sa ulo, tapos balahibo sa dulo ng flight feathers, tapos buntot, tapos yung balahibo sa bandang likod, baba. So yun lang ang tira. Tapos yung sa may liig paakyat, yun lang. Yung buong katawan, dibdib talagang nakalbo. So nakakaawang tingnan yung ibon. Pero wag po kayong mag-alala kasi kapag po yan ay nahimasmasa na, tumigil na, habang tumatagal tutubo naman po yan. So wag mo na lang po ulitin at alalahanin mo na lang kung ano ba yung nagawa mo na kina-stress ng mga alaga mo dyan. Baka po meron kang nagawa dyan na kina-stress po ng mga alaga po natin. So hayaan nyo lang po, basta importante dextrose powder painumin mo at 3 araw sunod-sunod para mas lalong mahimasmasan. So yan po, panguling tanong sa atin, tanong lang idol, pagka nagkasapula po ba ang hen at kung napahinga naman sa breeding at gumaling na sa gumaling na ng magagamit pa rin po ba sa breeding or baka pabalik-balik lang ang sapula? Salamat po. So sa mga may sapula, kapag gumaling na yan, magagamit pa po yan sa breeding. Para wag naman po siyang pabalik-balik yung sapula niya, dapat po ma-maintain mo yung tamang patuka na para sa kanila para hindi magkasapula. Pag na-maintain mo yung tamang patuka, dapat wag kukulang, wag naman susobra para hindi magkasapula. Kapag kumulang naman, baka pumayat. So dapat ma-maintain mo yung tamang patuka. Kapag na-maintain mo na yung tamang patuka, hindi na po yung pabalik-balik. Hindi na po yung babalik at babalik yung sapula niya. Tandaan ninyo, ang mga nagkakasapula po, kinakailangan talaga ma-maintain ang patuka niyan para magamit pa po sa breeding. Baka kasi once po na nasa breeding stage na uli sila, nasa pasobra naman yung bigay mo ng patuka, magkakaroon ng sapula yan, babalik at babalik yan, mahihinto ang breeding. So kaya dapat hindi sila dapat ma-maintain ang patuka sa kanila para hindi po sila pabalik-balik sa sapula at magamit sa maayos pa uli na breeding. So sa lahat po na nagkakasapulang alaga natin, once po na gumaling yan, nagagamit pa po yan sa breeding. Ang importante lang, i-maintain ang tamang patuka para hindi na magkasapula uli. So yan po, sa mga kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna tayo. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.